Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Kitang-kita nyo po itong napakalaking signage na ito po ay pinagawa ng Repsol mismo ng Grand Toro Oro. Salamat po sa may-ari ng Grand Toro Oro at kay Sir Mars at kay Ma'am Seth. Salamat po sa inyo. Ngayon, narito po ang isang napakagandang Mitsubishi Montero. Pero alam nyo mga kapatid, maraming pinagdaan ng problema to. Halika nga dito, Sir Bren. Ito yung may-ari. Oh. Ano ba mga naging problema mo dito? Mula Cabuyao, Laguna, nakarating ka pa dito. Ilang talyer na yung pinanggalingan mo? Technically, 3 po. 3? 3. Walang naka-figure out ng kahit anong naging problema. Ang dami na siyang ginawa. Oo. Nagpalinis na ako ng EGR. Palinis na EGR. Palit ng fuel filter. Fuel filter to. Twice po yan pinalitan. EGR, nag-cleaning. Siyempre, palit, baba ng manifold yun. Yes. Okay, marumi ba? Marumi. Marumi. Pero hindi siya yung dumi na ine-expect mo for an 8-year-old car tsaka 80,000 kilometers. Ano ba yung unang problema? Low power. Low power. Paano yung low power? Ano siya inconsistent yung low power niya Like, may time na maganda yung takbo niya and then pag palo niya ng 60 to 80, bigla siyang biglang mawawala and then pag binigyan ko siya ng gas, biglang puputok ngayon yung usok na nakakahiya sa likod. Bubuga lang na malakas na ganun. Bibilis pero alam mong tapos mawawala. Yes, bibilis mawawala. O sige, mamaya ikikwento ko sa iyo yun. I-explain ko sa iyo kung bakit ganun. So, nag-cleaning ng EGR, nagpalit ng fuel filter. Meron ka pa isang binili, sabi mo MAF sensor. MAF sensor. Mass Air Flow Sensor, MAF yun. Tapos yung pinakahuli, siguro yung pinakahuli dun sa pangatlong, shop. Opo, cleaning ng turbo. Cleaning ng turbo. Tapos, after na-clean ng turbo at hindi pa rin bumabalik yung talagang power niya, ano sabi? Palit po ng turbo. Palit ng turbo. Nag-stock up daw something yung impeller. So, pang-apat na kami dito. Actually, yung dad ko po yung subscriber nyo. Oo nga, sabi, yung mga kabataan daw, hindi daw sa akin nagsasubscribe. Hindi, nakasubscribe. Ito naman, nakita na natin yung problema Yes. After doon sa Finally. nag-road test na kayo kanina, di ba? Kaya lang, hiniram ko lang yung pyesa na yon. Kaya nagpabili kami ng bago ng pyesa na yon. Yun lang talaga ang problema niya. At ibinalik lang nitong si Rudy. Ibinalik no Rudy yung calibration ng turbo. Kasi napakialaman na Nilinis na to no? Yes. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, ba't nilinis? Ba't pinakialaman yun? Hindi naman kailangan. Ang dami nga dyan, mga lumang sasakyan na, hindi naman namin binababa ang turbo Kasi napaka-complex din yan, kapag sumingaw yan, pwede kang magkaroon ng problema. Magkano nagastos mo? Ayoko nang. Sige lang. Siguro, more likely, papalo na kami sa 20 plus. 20,000. Kasama na yung mga pyesa na yan. Cleaning and everything, pyesa. May mga engine na walang turbo, ano tawag doon? Sa mga walang turbo na engine, ano tawag doon? Bigla ka na naman. Naturally aspirated. Yun yung mga walang turbo na kapag ka bumuka yung intake valves mo, hihigop ng hangin. Yes. Ang nahihigop lang nila ay yung 14.7 atmospheric pressure. Kahit na ano pang ganda ng engine mo, yun lang ang kaya mong higupin. Yes. Sa turbo, sa mga naka-turbo engines, tinulungan nila yung force induction. Yes. Talagang i-prepare sa yun, yung additional na hangin sa engine mo. At yun ang naging problema mo. Gumagana yung engine mo doon sa atmospheric pressure, pero kapag sa absolute pressure, hindi na ngayon nasa-sense ng pyesa. Hindi niya na alam na meron na palang absolute pressure na pumapasok. Above doon sa 14.7, ang gagana na doon yung turbo. Magpo-force siya ngayon ng pressure doon, ng hangin pa. Ngayon, syempre, pagka dumami yung hangin, dadami din dapat yung fuel mo. Di ba? So, yun ngayon yung trabaho nitong pyesa na to. Yung manifold absolute pressure sensor. Ito yung nasira sa'yo. Magkano daw to, sir? Sabi sa'yo? Doon sa office? Hindi ko alam Mga around 4,500. 4,500? 5,000? 5,000. 5,000. Ito lang talaga. Hindi ka na sana nagkapahirap-hirap dyan na ang dami mong kinalas kasi hindi na gumagana yung absolute pressure sensor. So ngayon, ililipat natin tong pyesa na to. Ano nga tawag dito, sir? MAP sensor. Anong bibig sabihin? Manifold absolute pressure Ayun. sensor. Natuto na si sir. Kabit mo na to. Tanggalin mo ngayon yung luma. Sige. Nakapag-road test na kayo kanina, di ba? Yes. Oh, ikakabit na natin to.
para matest drive nyo na ulit. Pagkatapos maikabit ni Rudy to, o yan mga kapatid, ito yung manifold absolute pressure sensor. Kakabit mo na ngayon to, tapos test drive nyo na. Yan. Kanina, habang tinetest namin dito, kapag nag-high acceleration tayo or yung mataas na RPM, mapapansin ko dito lumalambot na yung hose. Kasi nga, yung wastegate mo doon, bumibitaw na siya, ino-open niya. Kasi ang akala nung system mo, nag-overboost ka. Okay. Kaya bumubukas yun. Yes. Ito mo, bumababang gano'n, no, yung wastegate. Binubuksan niya yung wastegate ngayon. Mawala yung boost mo. Yes. Mali yung information na ibinibigay ng sensor doon sa ECU. So ngayon, ito, tama na yan. Hindi yan basta-basta bubukas nang hindi pa naman siya overpressure. So nakakalculate niya na yung tamang pressure. So yan mga kapatid, ito po yung aming mga langis ngayon. Repsol 10W40 available ngayon dito sa shop. At yung palagi nating nailalagay sa mga sasakyan natin dito, sa mga engine 5W40, lahat po ito ay pwede sa diesel at pwede sa gasoline. Ilang buwan na yung problema na to? Started around June. Tagal na rin. June of this year, yes po. Sa dami ng pinuntahan namin, hindi ko na alam kung ano eh. Kasi at first, akala ko po fuel line, baka mamaya. Baka mamaya, kasi feeling ko walang diesel eh. Yun yung una kong kasi low power eh. Opo, tapos bumubuga ng usok. Sabi ko, baka kulang yung delivery ng fuel. Maitim. Opo, and then tumagal, saan na kami nakapunta, kung ano nang pinalitan. Wala kasi silang ma-scan eh, no? Wala pong ma-scan. Yun wala ma-scan eh. Pero kanina nakita mo, tinignan natin kung paano natin i-test. Yes. Una natin tinignan yung actuator doon sa turbo. Yes po. Tapos tinignan ko rin yung tigas ng hose mo. So habang nire-revolusyon, matigas yung hose, biglang nawawala eh. Opo. Kasi nga yung turbo mo nag-o-open yung kanyang vane, yung kanyang gate. Yes. Para itapon yung overboost. Pero hindi naman siya overboost kasi accelerate pa lang yun, idle RPM pa lang, nag-accelerate ka pa lang. Hindi pa siya overboost, bumubukas na siya. Okay. So ibig sabihin, may sensor na nagkakokos ng problema. Opo. At yung turbo boost sensor, yung map sensor. At yun yung pinalitan natin ngayon. Sige nga, revolution mo nga, Rudy. Sige. Sige muna. Madali naman yan eh. Kaya mga kapatid, pa-test drive muna natin at pagbalik, malalaman natin kung okay na yung ating engine. Hintayin lang natin pero may mga kasama ako dito. Si Kajun Peña, kapatid to ni General Peña, yung ating NCRPO nung araw, Romeo Peña. Si General Peña ay parang balay ko na rin kasi yung pamangking ko na si Jay Cruz, na pangasawa ni si Rohan Peña. Ayan, nasa ibang bansa sila, doon sila nagtatrabaho kasama yung aming apo na maliit. Anong mga bago may bagong panganak, Jay and Rohan, ingat kayo diyan, pati yung mga anak nyo. Ginabi na kami ni Kuya Bren. Ako kasi kahit bata sa akin, ang tawag ko Kuya. Okay, Kuya Bren, na-test drive mo na. Yes. Kumusta yung performance nung sasakyan mo? Bumalik na ba sa dati? Bumalik sa dati. Parang bago po ulit. Yung before nung may problema, yun yung bumalik. Yung dating takbo niya. Yes po. Kaso ang problema, hindi mo pa rin maiuwi ngayon. Yes, sadly. Ginabi na kami dahil nga ito yung system, mga kapatid. Ito yung piyesang binili namin, original talaga to. Ayan, Mitsubishi. Kaso, yung naipadala sa aming pyesa, iba yung part number. Kaya nung ikinabit ko tong bago, hindi siya nag-work. Hindi talaga. Mas lalo siya lumala. Mas lalong lumala. Hindi kami halos makaahon dun sa steep hill kanina. Sa mababarang. Kailangan ko pang patayin yung aircon. Lalong bumigay. Yes. Pero nung nakakabit, itong hiniram ko muna doon sa isang makina dyan na Mitsubishi rin, nag-work to. Nag-work. Parang bago po ulit talaga. So ito yung una, nung itinesting namin, umokay. Tapos nagpabili tayo, dumating tong pyesa, ibinalik namin. So pagbalik, after mag-testing, masama ang mga itsura nila, parang nilabukot na 50 pesos. Gano'n, kasi hindi ito nag-work. So sabi ko kay Rudy, yung ating supervisor, ibalik mo ulit yung isang pyesa, ito nga, yes, at i-test drive nyo ulit. Nung binalik to, ano nangyari? Walang effort. Pag start ko pa lang, alam ko ng iba na. Iba na. Tapos walang effort din upon revving.
akyat siya to 3,000 Walang RPM delay. eh. Walang delay, walang effort. As in, napatapak lang ako. Kasi umaas agad siya. Tapos yung shifting, maganda. Yung shifting, nung tumatakbo na kami, nung si Kuya Richard, so yung nagda-drive. Kahit pasahero ako nung nagda-test drive. Ramdam mo talaga. Iba eh. Alam kong yun yung performance niya dapat eh. So, ibig sabihin, yung diagnose natin talaga, tama. Yes po, tama yung diagnosis. Ito. Nayari lang tayo sa part. Nayari lang kasi dito nga, magkaiba talaga yung pyesa niya. Dito ay merong 6A2 something. Basta magkaiba yung numero. Ang late lang, hindi ko mabasa. Okay, so kailangan lang bukas makabili tayo nitong original na pyesa na parehas nung part number. Ngayon, ito mga kapatid ang nakakapagtaka dito. Yung original na pyesa niya, narito, iba yung numero dito sa gumana sa kanyang MAP. Yes. Yung ipinabili namin, saka itong bago, parehas ang numero, pero hindi siya nag-work dito. Dito ka nag-work doon sa 4D56 na MAP. Diba? Litong-lito kami. Kaya yung ibang mga mekaniko, ito talaga ang nagbibigay din ng kalituhan. Tama yung diagnose nila, nung bumili sila ng pyesa, wala pa rin effect. May problema pa rin. Kaya nga po, dito sa amin, sa mga ganitong klaseng trabaho, laging nakadugtong sa amin yung 3 letra Y. Hindi gumana to? Y. Hindi gumana to? Y. So, Y lang kami ng Y at apply nung techniques, nung troubleshooting techniques natin. So, dito ang nakita natin, since parehas namang engine yan ng Mitsubishi, pero magkaiba nga lang, isang 4D56, isang 4N15, yes po. Diba? Pero yung operation ng mga pyesa na to pareho. Yes. Na i-monitor nila yung absolute pressure na pumapasok doon sa manifold. So ngayon, sir, talagang wala tayong magagawa, hindi ka makakauwi dahil hindi ko naman pwedeng ipauwi sa iyo to. Dahil kung bibili man tayo ng pyesa, hindi sa iyo to, kailangan ko rin to. Na ma-sample diyan, sabihin nila natin sa Banawe na ito mismo ang ibigay. Hindi nila kasalanan. Kasi ipinadala ko yung siramo. Yes. So, ang ibinigay, yung bago, same nung sira mo, kaso hindi siya nag-work. Ang nag-work ay itong pang 4D56. Ang problema doon, iniisip ko kanina, ganun ba yun? Yung original, yung dapat na tamang part number, hindi gumana. Ngayon, ang iniisip ko dito, baka itong nabili natin na bago ay may problema din. Yes po. So may problema yung luma, may problema yung bago, at ang nag-work naman itong maayos na nakakabit sa 4D56. Yes. Kaya bukas magta-try ulit tayo. So ibig sabihin dito, ang may problema dito yung pyesa, trial and error tayo ngayon. Pero alam na natin yung problema dahil nag-work na siya rito. Yes. So ngayon, hindi ka makakauwi ng dala mo yung Montero mo o sabihin mo na kay daddy. Ayan, daddy mo. Wala, lakad kami ni Jello pa uwi. Oo. So babalik na lang bukas. Probably, yes. Hindi, ipapa-update kita kay Jamie once na nakapagbili na tayo at na-road test na rin namin. Yun, pwede mo na makuha. Napakasimple. Wala nga laman yung JO mo. Blanco. Wala, blanco JO eh. Kasi napakasimple nung ginawa namin troubleshooting kanina. Piniga lang yung hose, tapos tinignan natin yung actuator. Pag doon sa mataas na RPM, umu-open yung wastegate alam na natin. Yes. Ito yun, yung may problema. So yun mga kapatid, si Kuya Bren, ano apelyido Kuya Bren? Bernales. So ayan. Muli, nagpapasalamat kami sa inyo. Sana mahaba yung vlog namin pero sana nakatulong po sa inyong lahat. Magandang gabi po mga kapatid. Paki-share, paki-like at paki-subscribe na rin po ang aking channel na Autorans. Bye!